Diyan, buntis, mag-asawa. 40,000 yung na-contribute nila yearly sa PhilHealth. Noong nanganak, 20,000 lang yung na-avail nila. Tapos hindi naman napapakinabangan. Ulitin ko, hindi ang PhilHealth, hindi po negosyo yan. Hindi po kayo nandiyan dyan para kumita yung PhilHealth. Nandiyan dyan yung PhilHealth to ensure makampante yung pasyente. Hindi matakot magpa-hospital yung pasyente. At kampante silang magpa-hospital at tutulungan sila ng PhilHealth at ng gobyerno. Sana po, President Ledesma, yung inyong pinangako, tinagurian pa naman kitang boy promise. Sana po yung maging boy tupad ka na po ngayong 2025 at inyong mga reforms na pinangako ay matutupad. Babalikan lang kita, President Ledesma. Nung July 30, isa to sa ating pinag-usapan. At naniniwala ka ba na kung na-implementa mo na itong mga increases, expand benefit packages, increase case rates, nung napaaga po ang inyong pag-implement dito, kaysa last few days nyo lang po na-implementa, naniniwala ka ba na hindi kayo magkakaroon ng excess funds at hindi kukunin ng National Treasury? Kung napaaga yung decision mo to increase case rates, expand benefit packages, hindi ba tayo aabot sa puntong ganito na ipinabalik sa inyo yung inyong excess funds na zero po kayo sa inyong budget for 2025 dahil na-discover yung reserve fund? Kung minadali mo noon, inagahan ninyo ang implementation ninyo. Thank you for your question, Mr. Chair. Pakisagot lang, yes or no lang muna. Actually, Kung napaaga yung implementation nyo ng increasing case rates, na-expand yung benefit packages, nakinabang yung mga pasyente nating mga mahirap, hindi tayo abot sa puntong mawawalis yung inyong excess funds. Yes or no? Mr. Chair, Yes or no lang muna. Kung tingin mo na. I was going to ask Mr. Chair with your permission. Huwag mo kong tanongin. Ikaw Wait. tinatanong ko. Yes or no? Kung napaaga yung implementation nyo sa ginawa ninyo kahapon o ng karang araw, hindi ba tayo aabot sa puntong magkakaroon ng pagwawalis ng excess funds? Yun lang naman. Sa tingin, kung napaaga. I was thinking, Mr. Chair, maybe it would be our finance guy will be able to answer the question better. Yun kasi ang problema doon. Kung napaaga ninyong na-increase yung case rates ninyo, na-expand ninyo yung benefit packages ninyo, yung mga commitment ninyo na ngayon nyo pa nagkakandara pa kayo, ilang buhay kaya ang nasave na salbar niyan, ilang Pilipino po ang nakinabang dyan ng mga mahirap. Hindi sana kayo magkakaroon ng excess funds. Hindi nyo kasi pinansin noon eh. Ngayon lang kayo nagkakandara pa dahil naging issue na po itong PhilHealth. Sana hindi kayo na zero ngayon. Ang sakit dito, nawalis na yung excess funds ninyo dahil rin po sa inyo na nagkaroon kayo ng excess funds. Kung ginamit niyo noong una, in the start of the year pa lang, umpisa pa lang po ng taon, pinlano nyo na lang maayos, ito, expand benefit packages, increase case rates, ito, dagdag natin. Kung ano yung pinlano nyo ngayon, sana pinlano nyo na noon, wala kayong excess funds. Pati yung excess funds na kinuha ng National Treasury, nagamit na rin po sa mga pasyente. Isipin nyo, 220 plus yung kinuha ng National Treasury na 60 o na hold lang yung 89. So more than 200 billion sana ang napakinabangan ng Pilipino kung inagahan nyo lang po. Tandaan ninyo ang PhilHealth, hindi po negosyo yan. Para sa health po yan. Kaya nga tayo membro ng PhilHealth. Kaya tayo may Universal Healthcare Law. Para makinabang yung mga pasyente at hindi sila matakot. And yet, we are still very far from full implementation of the Universal Healthcare Law. Sangayon pa ako kay Senator JB, mag-oversight tayo. Ito, parang oversight na rin itong ginagawa natin eh. To update people. To update you na gawin niyo po ang inyong trabaho. Ang hirap kasi rito, natutulog po inyong pondo. Tapos, membro po tayo, ang Pilipino po, membro po ng PhilHealth.
Yung i-konsulta ninyo, magtanong kayo sa Pilipino. Kukunti lang po nakakaalam ng i-konsulta sa ngayon. Napaka-unfair naman po sa Pilipino na nagko-contribute yung iba sa atin, tapos hindi naman napapakinabangan. Ulitin ko, hindi ang PhilHealth, hindi po negosyo yan. Hindi po kayo nandiyan dyan para kumita yung PhilHealth. Andiyan dyan yung PhilHealth to ensure makampante yung pasyente. Hindi matakot magpa-hospital yung pasyente. At kampante silang magpa-hospital at tutulungan sila ng PhilHealth at ng gobyerno. Masyadong umaasa yung mga kababayan natin, nagmamakaawa na tuloy sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Sabi ko nga, hindi po, ang PhilHealth, hindi po ito business enterprise. Dapat po, please spend and expand programs para sa social health expenditures natin. Gamitin niyo po yung pondo for social health expenditures para hindi na sila masyadong umasa sa MAIPIP, dito sa tulong ng iba't ibang ahensya. Isipin niyo na lang po, for example, kung tumaas ang inyong counterpart ng PhilHealth pag na-admit tayo, hindi na nila kailangan lumapit magmamakaawa sa PCSO, sa DOH, sa DSWD, sa politiko, para humingi ng tulong. Kasi kayo na mismo nag-insure na meron silang matatanggap na sapat na benepisyo sa health. Yun lang naman po pakiusap natin. Planuhin nyo po parati na ito, in compliance with the law, pasok kayo doon sa reserve fund ninyo. Mandated naman ng UHC yan na may reserve fund kayo. Tapos yung syntax law, maglalaan ng pondo. Alam nyo, yung syntax law, inilaan po yan. 2023, naka-earmark yan para ilagay dapat sa PhilHealth. Ngayon, na-zero kayo. So, ang gawin ninyo, planuhin ninyo sa susunod na taon na in compliance with the law, simple, common sense lang po yan, sir. Hindi tayo magkakaganito kung pinlano nyo na po ng maaga ng PhilHealth. Wala kayong excess funds, wala kayong ganong ballooning reserve fund. While we pointed out that the agency's lapses is not utilizing more efficiently such funds, I believe that it does not give justice to deprive PhilHealth of the government subsidy. It is the poor, the hopeless, and the oppressed Filipinos who will suffer ultimately. Hindi po ang PhilHealth ang napaparusahan dito, kundi ang milyon-milyong pasyente na umaasa po sa PhilHealth. Paano na lang po ang Pasko natin nito? Paano na lang po ang Pasko ng mga kababayan natin? Andiyan dyan yung pangamba. Bakit zero? Paano kami magpapa-hospital? Paano na lang pag nagpa-hospital kami? Tutulungan ba kami ng PhilHealth? While we previously called for scrutiny of the PhilHealth budget, sa totoo lang, ayaw kong ma-zero ang subsidy sa inyo. Dahil nawala na nga kayo ng pinalipat na excess funds sa National Treasury. Salamat sa Supreme Court at pinigilan nila yung natitirang 29.9 billion. Subalit, yung 60 billion, nawalis na. I do not agree that we should completely defund subsidy for PhilHealth. This is unacceptable and anti-poor. Does not solve the problem. In fact, it creates another problem. Ulitin ko, nawalis na nga ang excess fund, na zero pa ang budget ninyo sa 2025. I also want to highlight that the UHC law mandates that the amount necessary to implement the provisions of the UHC shall be included in the GAA and shall be appropriated under the DOH and the national government subsidy to PhilHealth. May pinanggagalingan po yan, parte po ng koleksyon mula sa syntax sa ilalim ng Republic Act 11346 o Republic Act 11467 ay nakalaan po dapat sa implementasyon po ng UHC, kabilang na ang subsidy po para sa PhilHealth. Salamat sa ating principal sponsor ng UHC law. Pinaglaban niya po ito. We want also to seek clarification with the experts on the legality of this move to defund PhilHealth. Ipinasa ng Kongreso ang batas na binubuhisan ng ilang tax products para mapunta sa health at implementasyon ng UHC. Ang tanong dito, saan napunta ang budget na dapat para sa PhilHealth? Kung may tinanggal na budget sa PhilHealth dahil
kulang ang benepisyong binibigay nila, dapat po sa health po ito eh. Kaya nga po, PhilHealth. Hindi po dapat sa iba gagamitin ito. Concern ko lang po dito sa PhilHealth naman, kayo po'y, sa health nga eh. Hindi naman negosyo yung PhilHealth. Pangkalusugan po yan. Ano ho ba ang prioridad ninyo sa ngayon? Tingnan nyo po, ang daming mga pasyente naghihingalo, hindi nila alam saan sila humingi ng tulong para sa pagpapahospital. Yung iba ayaw na pong magpa-hospital. Takot magpa-hospital. Ayaw magpa-hospital. Maraming na-admit dyan. Kung ano yung binayad nila, kinalta sa sweldo, mas ang kukonti pa yung, halimbawa, provincial health officer po ng Camarines Norte. Na-admit siya, 4 million. Ang sinagot ng PhilHealth, 27,000. Na-admit siya muli. 6 million ang sinagot ng PhilHealth, 29,000. 57,000 lang po ang sinagot ng PhilHealth out of 10 million na billing niya. Ang kinalta sa sweldo niya, 200,000. Lugi pa siya. Nakakalungkot, namatay pa siya. Hindi niya napakinabangan yung kinontribute niya. Yan po ang kinababahala ng lahat. Ngayon, na miyembro po ng PhilHealth, lahat tayo miyembro eh. Yung iba, sinasubsidize naman po ng gobyerno. Bakit napakaliit po nito? I-compute nyo po. Kung magkano ang budget nyo, sabi nyo, inaprubahan nyo na po. Tinaasan nyo yung inyong konsulta package ng 1.7 from 500. So, ilan ho bang nakinabang? Nakinabang ba ang 115 million Filipinos? Hindi. Ngayon pa kayo nagkakandara pa. Kasi naging issue na kayo. Tandaan natin, pang 6 hearing na natin ito. Ang sinasabi nyo, nire-review nyo pa ang inyong packages, nire-review nyo ang inyong case rates na 9,000 case rates. Hindi nyo masyadong binigyan ng pansin. Ngayon kayo nagkakandara pa dahil naging controversial na po ang PhilHealth. Kung hindi naging controversial ang PhilHealth, wala. Relax lang kayo. Nagplano pa kayong mag-party, gagastos ng mahigit 100 milyon. Wawa naman yung Pilipino. Konsensya naman kayo. Saan napunta ang budget? Yun ang tanong natin dito. There is also a provision in the Universal Healthcare Act that premium subsidy for indirect contributors shall be included annually in the General Appropriations Act. Nasa batas po na dapat bayaran ng gobyerno ang premium para sa mga indirect contributors at mga walang kakayahang magbayad ng premium. Para na ring pinabayaan ng gobyerno ang kanilang responsibilidad na bayaran ang premium ng mga indirect contributors kung walang subsidy na ibibigay. Kaya nga po may nagsasabi sa social media na bakit pa sila magbabayad sa PhilHealth kung ang gobyerno mismo ay tinatalikuran nito ang responsibilidad na magbayad ng premium. Kung hindi magbabayad ang gobyerno ng premium para sa indirect contributors, para na rin nating inaasa sa mga indirect contributors at sa mga manggagawa ang pagsusustain sa PhilHealth. Kaltas po ito sa sweldo. Pinagpawisan po ito ng ating mga kababayan. Dapat makinabang ang mga direct contributors dito. Dapat yung binayad nila, mas malaki pa yung makukuha nila. Meron dyan, buntis, mag-asawa. 40,000 yung na-contribute nila yearly sa PhilHealth. Noong nanganak, 20,000 lang yung na-avail nila. Ang problema, mandated silang mag-contribute.